Ai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, pag-iimprenta ng mga balota para sa halalang Bangsamoro, ipagpapaliban muna. Paglalagay ng speed limiter sa mga truck at pampasaherong sasakyan, ipapatupad ng DOTR. Higit 33,000 katao apektado ng Easterlies. BOC nasabat ang smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga ng 9.86 million pesos sa Davao. Olympic gold medalist Carlos Yulo balik training na sa Maynila. Muling humingi ng suporta para sa LA28. Resolusyong bilang pagbibigay pugay sa yumaong aktres na si Gloria Romero, inihain sa Senado. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ayon sa Department of Health, hindi na kailangan na makapagpasa ng bagong batas para maiwasan ang pagdami ng kaso ng teenage pregnancy sa bansa. Aniya, kailangan lamang mas paigtingin ang pagpapatupad ng mga kasalukuyang batas. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Naglabas ng pahayag ang Department of Health ukol sa isinusulong na kontrobersyal na batas kaugnay ng dumaraming kaso ng maagang pagbubuntis sa bansa. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, hindi ang kakulangan ng batas ukol sa isyu ang problema. Aniya, masusolusyonan ang issue kung pagtutuunan ng pansin ang kakulangan sa pagpapatupad ng mga kasalukuyang batas. Dapat umano kasing paigtingin na lamang ang mga umiiral na batas, partikular na ang Reproductive Health Law. Kinilala ni Herbosa na ang maagang pagbubuntis ay malaki pa ring issue sa bansa na itinuring niyang national crisis. Pagbabahagi niya, mataas pa rin ang mga kaso ng childhood pregnancy. Ito ang maagang pagbubuntis na hindi pinagplanuhan. Paglilinaw naman niya, hindi naman pondo ang problema sa pagpapatupad ng mga kaugnay na batas. Aniya, mayroong mga ideolohiya na hindi tinatanggap ng ibang sektor. Dapat rin umanong pagtibayin ang mga nakasaad sa batas na anumang pagbubuntis na 16 years old pababa ay maituturing ng statutory rape. Kaya naman makikipag-ugnayan umano ang DOH sa Justice Department ay DILG ukol dito. Francis Riodique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Hindi na muna sisimulan ng Commission on Elections o COMELEC ang pag-iimprenta nito ng mga balota para sa pinakaunang Bangsamoro Parliament Elections. Ito ay dahil posibleng muling buksan ang paghahain ng Certificate of Candidacy sa BARM sakaling magkaroon ng muling paghahati ng mga distrito bilang resulta ng muling pamamahagi ng mga slot na orihinal na itinalaga sa Sulu. Gayon din ang pag-apura ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa panukalang batas na nagpapaliban sa halalang Bangsamoro. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, maraming adjustments ang dapat gawin sakaling maisabatas ito. Bukas ang Bureau of Internal Revenue o BIR sa pagpapataw ng mas mataas na excise tax sa mga tobacco products. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., sang-ayon ang ahensya kung i-a-adjust din ang target na collection ng buwis ng BIR. Hindi umano kasi confident ang ahensya na ang pagtataas ng buwis ay makakapagpatas ng kita ng pamahalaan mula sa naturang mga produkto. Matatandaang isiniwalat ng mga mambabatas ang umano'y nakakaalarmang pagtaas ng bilang ng mga naninigarilyo, kaya naman isinulong ang pagtataas ng singil ng buwis dito. Gagawin ng mandatory ang paglalagay ng speed limiter sa mga truck at mga pampasaherong mga sasakyan. Ito ang kinumpirma ng Department of Transportation na pagpapatupad lamang ng batas alinsunod sa Road Speed Limiter Act na matagal nang naging batas. Layo nito na masigurong malimitahan sa 70 kilometro ang maximum speed ng naturang mga sasakyan.
Sa ating ulat panahon, kasalukuyan tayong nakararanas ng malamig na klima dahil sa patuloy na pagbagsak ng temperatura o surge ng amihan. Partikular na nakararanas ng malamig na klima ang Hilaga at Gitnang Luzon, kung saan pinakamababang maitatalang temperatura ngayon ay mararanasan sa mga lugar ng Benguet, Ifugao, Apayao at Mountain Province na mayroong 11 hanggang 15 degrees Celsius. Samantala, 16 hanggang 20 degrees Celsius naman sa Kalinga, Abra, Batanes, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Ilocos Sur, Aurora at Rizal. Susunod sa News Force. AFP nanindigang espiya ang Chinese na naaresto sa Makati. LTO binigyang diin ang kahalagahan ng pagsusuri sa kondisyon ng PUVs bago bumiyahe. Higit 33,000 na katao apektado ng easterlies. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News 4. Suportado ng Department of Health o DOH ang panukalang pag-amyenda sa Universal Healthcare Act o House Bill 11357 na pumasa na sa ikalawang pagbasa ng Kamara nitong Martes. Layon ng naturang panukala na palakasin ang sistema ng pangkalusugan sa bansa at pagbutihin ang paghahanda sa public health emergency. Kabilang sa mga iminumungkahing pagbabago sa UHC Act ay ang premium contribution rate ng PhilHealth ng mga miyembro nito mula 5% na magiging 3.5% na lamang. Inaasahan naman ng DOH na maging batas na ang panukalang ito sa lalong madaling panahon. Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines o AFP na isang espiya ang Chinese na naaresto sa Makati kasama ang 2 Pinoy. Ito ay matapos na itanggi ng asawa ng Chinese ang mga alegasyong ito. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. May hawak na ebidensya umano ang Armed Forces of the Philippines o AFP laban sa naarestong pinaghihinalaang Chinese spy sa Makati. Kaya naman nanindigan ng AFP na talagang sangkot ang naturang Chinese sa mga espionage activities o pangi-espiya. Inilabas ang pahayag na ito matapos na itanggi ng asawa ng Chinese ang umano'y alegasyon ng mga otoridad. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, naiintindihan naman ng ahensya ang pagiging emosyonal ng naturang asawa. Ngunit nakabase umano ang AFP sa mga resulta ng kanilang mga investigasyon. Natuklasan kasi ng mga otoridad na nag-espiya ang mga akusado sa mga base militar at sa mga mataong lugar tulad ng mall, airport, pantalan at iba pa. Matatanda ang sinabi ng Pinay na si Noemi Deng na inosente ang kanyang asawang naarestong Chinese na si Deng Wanqing. Aniya matagal nang naninirahan ng Chino sa Pilipinas at 10 taon na silang kasal. Depensa pa niya, ang trabaho ng kanyang asawa ay lumilibot umano sa mga kalsada para mag-survey para sa kumpanya ng nagmamanufacture ng self-driving car. Matatanda ang naaresto ang Chinese dahil sa mga natagpuang high-tech equipment sa kanyang kotse. Kaya umano nitong lumikha ng 3D picture ng isang establishmento kahit na hindi kailangang pasukin ito. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Upang maiwasan ang aksidente sa daan ay binigyang diin ng Land Transportation Office o LTO na mahalagang suriin ng mga operator at driver nito ang kondisyon ng mga sasakyan bago bumiyahe. Yan ang balitang hatid ni Daneza Lopez. Para sa mga operator at driver ng mga pampublikong sasakyan ay pinapaalalahanan ng Land Transportation Office o LTO na gawing kasanayan ang pagsusuri sa kondisyon ng mga sasakyan bago ipasada. Matatandaan na mayroon ng insidente ng sunog sa daan ang nangyari noon sa isang taxi sa Quezon City.
kaya't pagbibigay diin ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II parte sa pagkuha ng permit ang pagtitiyak sa maayos na kondisyon ng mga sasakyan, kaya dapat na siguraduhin ng mga driver at operator na maayos ang lagay ng mga ito. Anya, buhay ng mga pasahero at bawat road user ang nakasalalay dito dahil malaking pinsala at mataas na tsansa ng aksidente ang hindi pagsuri sa kondisyon ng makina ng sasakyan. Kasalukuyan namang humaharap sa kasong reckless driving ang driver ng taxi na nagdulot ng insidente ng sunog sa daan matapos mapag-alamanan na minaneho ito kahit na wala sa maayos na kondisyon ang sasakyan. Daniza Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Naitala ng DSWD-DRO-MIC ang mahigit 30,000 katao na naapektuhan ng kasalukuyang Easterlies. Ito ay sa rehiyon ng Mimaropa, Davao at Caraga na nagumpisa noong nakaraang 2 linggo. Nasa 7,000 mahigit naman ang pamilya na naitalang apektado at 33 barangay. Isinapinal na ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang implementing rules and regulation ng ordinansang nag-aatas sa mga food establishments sa lungsod na i-display ang calorie count ng bawat food items. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Formal nang nilagdaan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang mga implementing rules and regulations para sa ordinansa ng lungsod na nag-aatas sa mga food establishment na magpakita o i-display ang calorie counts. Isinakatuparan ang inisyatibong ito dahil sa layuning maiwasan ang pagkakaroon ng non-communicable diseases gaya ng heart attack, diabetes at hypertension. Sa pamamagitan din ng pagpapakita ng calorie count ng mga pagkain, malalaman ng mga consumer kung ilan ang bilang ng calorie intake sa bawat pagkaing bibilhin. Dahil dito, madali nilang mapapamahalaan ang bilang ng calories ng kanilang ikinukonsumo para mabalanse ito sa araw-araw. Samantala, sa pagsasapinal ng IRR, ang mga negosyo ay magkakaroon na ng malinaw na mga alituntunin at isang timeline upang sumunod sa patakaran. Matatandaan na ipinagtibay ang ordinansa noong ika-21 ng Marso taong 2024 kung saan naguutos na ang mga restaurant, fast food chain at iba pang food establishments sa loob ng lungsod ay kinakailangang ipakita ang calorie count sa bawat serving ng food items. Matapos ang pag-aproba ng IRR, binibigyan ng 1 taong palugit ang mga food establishment bago magsimula ang pagpapatupad. Sa kabilang banda, exempted sa patakarang ito ang mga maliliit na negosyo. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Patuloy sa pagsasagawa ng regular na clearing at cleaning operations ang MMDA sa mga lansangan at daluyang tubig para sa maayos, ligtas at malinis na kapaligiran at daanan sa Metro Manila. Narito muli ang ulat ni Princess Castro. Tuloy-tuloy ang regular na clearing operation maging ang paglilinis ng mga kawani ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga kalye at lansangan sa Metro Manila. Layon ng clearing ops na alisin ang mga nakasagabal na sasakyan sa mabuhay lanes, pangunahing lansangan at bangketa sa Kamaynilaan. Ilang halimbawa sa obstruksyon ay ang iligal na terminal, tindero at tindera sa bangketa, nakaharang na barangay outpost, ring ng basketball, construction debris, tindahan na itinayo sa mga lansangan, sirang kagamitan at kasangkapan, at iba pa na nakahambalang sa bangketa at lansangan. Isinasagawa ang operasyon upang maiwasan ang pagbigat ng daloy ng trapiko, gayon din ang maiwasan ng aksidente at para sa kaligtasan ng mga tao sa paligid. Bukod sa mga obstruction na nabanggit, ay isa rin sa mga operasyong isinasagawa ng MMDA ay ang paglilinis ng mga estero at daluyang tubig. Pinamamahalaan naman ito ng MMDA Flood Control and Sewerage Management Office, kung saan ilan sa mga aktibidad nila ay ang paglilinis ng mga drainage system sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila, pagpapabuti at pagpapalawak ng mga daluyang tubig, partikular sa mga lugar na madalas binabaha. At isa pa rito ang pagsasaayos ng drainage covers at riprap.
Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Mahigit 9 milyong pisong halaga ng ipinuslit na sigarilyo nasabat ng Bureau of Customs sa Davao. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Nasabat ng Bureau of Customs Port of Davao ang 251 master cases smuggled na sigarilyo na may kabuang halagang 9.86 million peso sa isang checkpoint operation sa Davao City. Natuklasan ang mga kontrabando na nakatago sa loob ng isang packing courier truck na hinarang ng Task Force Toril sa isang pangunahing kalsada patungong Davao City. Matapos ang agarang koordinasyon ng Task Force Toril sa Enforcement and Security Service ng BOC Port of Davao, natuklasan ang truck na naglalaman ng smuggled na sigarilyo na tinangkang itago sa likod ng mga asul na crate at personal na gamit. Ayon sa BOC, bawat master case ay naglalaman ng 50 reams ng sigarilyo, kaya umabot sa 9,861,790 pesos ang mga ito. Binigyan din ni BOC Commissioner Bienvenido Rubio ang dedikasyon ng ahensya sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang kampanya laban sa smuggling upang maprotektahan ang ekonomiya at matiyak ang tamang pangongolekta ng buwis. Dagdag pa ni Rubio, ang nasabing operasyon ay alinsunod sa 5-point priority program ng BOC na labanan ng smuggling sa lahat ng anyo. Sa pangunguna ng ahensya, patuloy ang kanilang pagpapatupad ng mas mahigpit na pagbabantay upang mapigilan ang pagpasok ng mga iligal na produkto sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Patok sa Robinson's Galleria ang mga toy snake at palaro bilang selebrasyon sa Chinese New Year, kung saan kamakailan ding nagbahagi ng larawan si Robinson's Land Director Robina Gokongwei-Pe na kinaaliwan ng netizens matapos sa mga haka-haka sa taong ahas noong 90s. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Tila iba't ibang aktibidad ang handog ng Robinson's Galleria ngayong Chinese New Year na Year of the Wood Snake, kaya't bida ang mga disenyong ahas sa pasyalan. Bilang bahagi ng Lunar New Year ngayong taon ay itinampok ng Robinsons sa kanilang atrium na matatagpuan sa loob ng department store ang mga horoscope readings, shopping deals, photo booth at palaro na may papremyo. Siyempre, hindi ko na rin pinalampas at akin din tiningnan ang horoscope ko, mga ka-GNN. Bukod dito ay hindi rin tayo nagpahuli sa pangunahin nitong atraksyon na Mr. Fitting Room. Matatandaan na ang urban legend na taong ahas sa Robinsons ay nagsimula noong 90s matapos magkaroon ng mga sabi-sabi na natagpuan daw sa dressing room ng Robinsons Department Store ang taong ahas. Dito rin kumalat ang istorya ng aktres na si Alice Dixon na kalaunan ay nagsalita rin hinggil sa issue at sinabing hindi kailanman nangyari o totoo ang kuwento noon kung saan nahulog daw siya sa trapdoor at muntik nang makain ng ahas. Paglilinaw pa ng aktres, ang pagsigaw niya noon ng tuklaw-tuklaw habang nasa palikuran ay pabiro lamang na hindi niya aakalaing seseryosohin ng mga nakarinig. Bagamat itinanggi rin ito noon ni Robinson's Land Director Robina Gokongwei-Pe, ay kumalat pa rin ang urban legend na ito hanggang sa kasulukuyan na misteryoso pa rin daw para sa ilan. Nagbahagi naman ng litrato si Gokongwei-Pe nito lang kasama ang disenyong ahas sa loob ng dressing room. Kinaliwan naman ito ng mga netizen na siyang nagbigay linaw daw umano sa matagal ng mga haka-haka. Nananatili naman hanggang bukas ang mga aktibidad at palaro ng Robinson's Galleria. Daniza Lopez para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. Chinese New Year ipinagdiwang ng iba't ibang organisasyon sa bansa. Olympic gold medalist Carlos Yulo balik training na sa Maynila. Muling humingi ng suporta para sa LA 28. Libo-libong Palestinians nakabalik na sa kanilang mga tahanan sa Gaza matapos ang 15 buwang kaguluhan. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News 4.
kamakailang ipinagdiwang sa bansa ang Chinese New Year na bahagi sa mga tradisyon ng iba't ibang organisasyon sa bansa. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Nagdiwang ng Chinese New Year ang iba't ibang organisasyon sa Pilipinas sa pangunguna ni Consul General Philip Chen, kung saan dinaluhan din ito ng mga kawani ng pamahalaan maging ang mga kilalang personalidad upang ipabatid ang pagkakabuklod-buklod sa nasabing araw ng pagdiriwang. Kabilang sa pagdiriwang na ito, ang kinatawan ng Embahada ng Taiwan na si Wallace Chow at nagpabatid ng pasasalamat sa mga Pilipinong magilaw na tinanggap ang kanilang taunang tradisyon. Pagbabahagi pa niya ang Year of the Wooden Snake ay may partikular na sinusimbolo gaya ng kaalaman at mahabang buhay. I want to wish everybody here a very peaceful and happy, prosperous New Year of Snake. Bahagi rin dito ang pagpapasalamat ng mga banyaga sa malugod na pagdiriwang ng Chinese New Year sa bansa. I think in Philippines, so many Chinese Filipino, so including the cultural, or the food, everything is it's almost the same in Taiwan. So we feel very comfortable here. And of course, in the Chinese New Year, we always we pray and wish the New Year, everything is good. Ayon pa kay former Senator Gringo Honasan, hindi lamang ang pagdiriwang ang dapat gunitain, kundi ang pagkakabuklod-buklod ng bawat mamamayan sa bansa. Actually, dapat hindi lang yung araw na ito ang isa-celebrate natin, kundi yung pasasalamat natin, no? Sa Diyos, sa mga kababayan natin. Dahil talagang blessed itong country natin eh. Hindi lang because it's the year of the wooden snake, no? But because this country is really blessed. So ang importante rito is magkaisa tayo. Okay lang yung maingay sa politika, no? But we should unite, no? We should organize and mobilize. Hindi yung pro-anti. Lahat tayo, pro-Pilipino. Kabilang din sa nasabing pagdiriwang ang pagdaraos ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry o FFCCCII ng Grand Chinese New Year Dinner at gawad parangal sa lungsod ng Pasay. Sa pangunguna ni FFCCCII President Dr. Cecilio Pedro, ginunito din ang ika-50 anibersaryo ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas at China. Sa nasabing pagtitipon, 7 natatanging Pilipino ang pinarangalan sa kanilang kontribusyon sa kultura, diplomasya at paglilingkod sa bayan. Binigyan din sa pagdiriwang ang kahalagahan ng Chinese New Year bilang pandaigdigang tradisyon. Matapos itong opisyal na kilalanin ng United Nations noong taong 2023 at UNESCO bilang Intangible Cultural Heritage noong taong 2024. Nagpatuloy din ang FFCCCII sa kanilang misyon ng pagpapatibay ng relasyong pang-ekonomiya ng Pilipinas at China, kasabay ng kanilang mga programang panlipunan tulad ng pagtatayo ng pampublikong paaralan sa kanayunan at pagsuporta sa volunteer fire brigades. Nagbigay rin ng talumpati si Senator Amy Marcos na ang kasaysayan ng pamilyang Romualdez na may lahing Chino, habang itinampok naman ni Ricky Lee ang kahulugan ng kanyang pelikulang Green Bones na hango sa isang paniniwalang Chino tungkol sa kabutihan ng isang yumao. Binigyan pugay din si Jessica Soho sa kanyang dokumentaryo tungkol sa kanyang ugat sa Guangdong, China. Pati na rin si Michelle D sa kanyang advokasya sa autism awareness na nagpatuloy sa pamana ng kanilang pamilya sa pagtulong sa kapwa. Para naman sa Filipino-Chinese community, ang bakulay na pagdiriwang na ito ay patunay ng matibay na ugnayan ng Pilipinas at China, maging sa kanilang pamana habang nananatiling bahagi ng mas malawak at mayamang kultura ng bansa. Para sa pagdiriwang ng Chinese New Year dito sa Pilipinas, Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Idinaos ng Pilipinas ang isang high-level business dialogue sa Amsterdam noong ika-27 ng Enero upang ipakita ang lumalagong ekonomiya ng bansa at mga reformang pabor sa pamumuhunan. Pinangunahan ng Department of Finance o DOF ang pagpupulong, katuwang ang Department of Trade and Industry o DTI, Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP at Philippine Trade and Investment Center o PTIC na ginanap sa punong tanggapan ng European Bank na ING. Dinaluhan ito ng mahigit 30 leader mula sa sektor ng negosyo at pananalapi sa Netherlands, kasama ang mga opisyal mula sa gobyerno ng Pilipinas at mga embahador ng dalawang bansa.
Balik training na sa Maynila si double Olympic gold medalist Carlos Yulo kasama ang kanyang kapatid na si Carl Eldrew Yulo at artistic gymnastic team. Kanya itong kinumpirma sa isang panayam sa naganap na Philippine Sports Writer Association Awards Night sa Maynila kung saan iginawa din sa kanya ang parangal na Athlete of the Year. Bukod dito ay muling humingi ng suporta ang Gymnast Pride para sa kanyang pagnanais na muling makahakot ng medalya sa Olympics na gaganapin sa Los Angeles sa 2028. Nakabalik na nitong Lunes ang libo-libong Palestinian sa kanilang mga tahanan sa Gaza matapos ang 15 buwang kaguluhan sa pagitan ng bansa at Israel. Ito ay matapos buksan ng Israel ang military checkpoint sa northern Gaza kung saan mahigit 300,000 mga Palestinian ang muling nakauwi at nakasama ang kanilang mga pamilya. Parte ito ng kasunduan ng Israel at Hamas upang mapatupad ang permanenteng ceasefire sa Gaza. Matatandaang nagsimula ang mahigit isang taong digmaan noong ika-7 ng Oktubre taong 2023 kung saan mahigit 46,000 katao sa Gaza ang nasawi sa ground at airstrike ng Israel at kalahati sa mga natukoy na nasawi ay mga bata, babae at matatanda. Isang resolusyon ang inihain sa Senado upang magbigay pugay sa yumaong movie icon at aktres na si Gloria Romero na pumanaw nito lamang Sabado sa edad na 71. Sa paghahain ng Senate Resolution No. 1290, inihayag ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang malaking papel ni Romero sa pagpapayaman ng pelikula at kultura ng bansa. Dagdag pa ng senador, higit pa sa pag-arte ang naging trabaho at kontribusyon ng yumaong aktres. Bibigyan ng kopya ng resolusyon ang pamilya ng aktres bilang pagpapakita ng pasasalamat at respeto sa kontribusyon nito sa sining. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, pag-iimprenta ng mga balota para sa halalang Bangsamoro, ipagpapaliban muna. Paglalagay ng speed limiter sa mga truck at pampasaherong sasakyan, ipapatupad ng DOTR. Higit 33,000 katao apektado ng Easterlies. POC nasabat ang smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga ng 9.86 million pesos sa Davao. Olympic gold medalist Carlos Yulo balik training na sa Maynila. Muling humingi ng suporta para sa LA28. Resolusyong bilang pagbibigay pugay sa yumaong aktres na si Gloria Romero, inihain sa Senado. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulson ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.